Isa sa mga tanong ng mga siklista, ano ba ang pinagkaiba ng folding at wired tires? Ano ba ang pros and cons ng dalawang yan? At sa video na ito, titignan na rin natin ang isa sa mga popular na bike tires ng CST, ang Jackrabbit. Follow nyo nga pala ako sa www.facebook.com/foreverbikeNoob para pag may katanungan kayo, mas madaling mag-reply. Salamat! So sa mga taga-subaybay natin, alam naman nila na binigyan tayo ni CST ng Jackrabbit para i-test. At pansamantalang nilagay natin ito sa GT build natin. Kung hindi nyo pa napapanood yan, dalawang video na yan. Lalagay ko dyan sa card sa taas at sa description yung links. Pero, nilipat ko na rin yung gulong sa carbon ko na bike kasi para doon naman talaga yon. Meron akong folding version yan at meron din akong wired. Same model though hindi same yung size. So pagdating sa size, hindi masyadong fair yung comparison. Pero pros and cons lang naman ang comparison natin, so carry na yan. Marami din kasing curious dyan. Bakit may wired? Bakit may folding? Anong pinagkaiba? Ano ba yung mas appropriate sa riding style mo? Mga ganung bagay. Pero dahil same model naman ito ng CST tires, tignan na rin natin yung specs ng Jackrabbit. Okay, CST bike tires, alam niyo naman na largest manufacturer yan ng bike tires sa mundo. At sila din ang gumagawa ng pamosong Maxxis tire na brand. Actually, may iba pang brand na sila ang gumagawa, hindi ko lang maalala eh. Pero, dun pa lang, alam mo ng kalidad ang brand na CST. So pag bumili ka nito, ano ba yung makikita natin? So tignan muna natin yung folding. Malamang naka-fold to tapos may zip tie lang yan. Tago mo itong plastic or picturean mo yung QR code para sa warranty. Pag bumili ka naman ng wired, edi ganito yan, bilog lang. Parang hula hoop. Yung folding na Jackrabbit, Kevlar ang bid na ginamit. Tulad ng ibang CST folding tires like Patrol and Rockhawk. Yung wired naman on the other hand, given the name wired, ibig sabihin yan, yung pinaka-bid ng gulong ay may wire o bakal sa loob. So matigas yan. Unlike ng bid ng folding tires na pwede mong tupi-tupiin. Yung wired, matigas at hindi mo basta-basta matutupi. At hindi mo dapat itupi yan kasi mahihirapan na yan mag-sit sa rims mo. Tupiin mo na lang yung sinampay mo para matuwa naman yung nanay mo. Advantage ng folding, dahil nga nakatupi siya, madaling itago unlike yung wired na parang hula hoop sa laki. So kung may mga long distance bike trips ka, for example, magkokotse ka papunta sa malayong lugar para magbike, tapos magbabaon ka ng ekstrang gulong sa kotse, mas madaling magdala ng folding kasi mas madaling itago kumpara mo sa mas malaking wired tires. Gum walls parehas itong folding at wired na meron ako. Meron naman ding black lang if you don't fancy yung tan yung gilid. Hahanap ka nga lang. Pero locally, madalang yung mga folding na black yung gilid. Yung mga wired, alam ko marami yung black lang. Yung pinaka-casing nito ay gawa sa nylon. Hindi indicated sa wired yun, pero feeling ko parehas naman sila. Yung folding may EPS, which is Exceptional Puncture Safety. Yung EPS nag-o-offer yan ng added layer of proprietary rubberized polyfiber material between the thread and the casing. So puncture-resistant layer yan na nagpiprevent na mapasok ng mga sharp objects na pwedeng mag-cause ng flat tire. Sa wired, hindi ko sure kung merong EPS. Hindi naman kasi naka-indicate. Malamang wala. Do ba kami ibang variant ng wired tires na meron niyang EPS? Pero itong nasa akin, I think wala. Normally sa mga folding tires, not specifically sa Jackrabbit, kahit ibang brands, yung compound na ginagamit ng folding tires, medyo soft yung rubber para mas may traction sa terrain. Yung mga wired, hindi lahat yung iba, dual compound. So mas makapal at mas matagal ang buhay. Pero sa case ng Jackrabbit, yung rubber compound nitong folding at wired, parehas lang. Yung softness niya, yung feel, halos parehas lang. Tubeless ready itong folding, kita naman yan, nakasulat yan sa gilid. Ito yung malaking difference ng wired at folding. Yung mga folding, madalas or 90% of the time, tubeless ready yan. Madali mong may tubeless yan, hindi ka mahihirapan. Lalo na kung ikakabit mo sa tubeless ready na rims. Yung mga wired na tires, hindi yan tubeless ready. Pero may nakakagawang i-tubeless yung mga wired tires na yan. Kaya naman, kaso hindi singdali ng mga folding. Matigas kasi ang bid ng wired kaya mahirap isit sa rims. Kaya hindi basta-basta magsisil. At hindi ko din ina-advise na i-tubeless mo yung wired tires kasi baka magka-problem ka in a long run. Pag tubeless ready kasi ang gulong at rims mo, kahit itong mini pump na ganito kayang mag-tubeless niyan. Meron akong video about dyan.
check nyo lang dyan sa cards at sa description sa baba. Anyway, baka may magtanong kung pwede bang gamitan ng inner tube yung tubeless ready. May nagtatanong kasi niyan sa akin dati. Ang sagot doon, oo naman, pwede. Actually, sa dream build natin nung GT Tamaraw, makikita nyo na gumamit ako doon ng TPU na inner tube. In fairness naman sa inner tube na yon, maganda siya at magaan. Magandang pambaon sa long ride. Ililink ko yan sa description. At yun na nga, kaya mas gusto ko yung folding tires kasi madaling i-tubeless. At since nag-tubeless ako, sobrang dalang ko ma-flat. Parang nahalala ko siguro mga 1 o 2 beses pa lang ako napaflat sa tubeless setup. So isa yan sa mga major difference ng wired at folding. At ito pa pala, pag naka-tubeless ka, mas pwede kang magbaba ng tire pressure to gain more traction sa trails na hindi mo magagawa pag naka-inner tube ang tires mo. Part din yan ng mga difference pag naka-folding at naka-wired ka. So yung dalawang pares ng Jackrabbit dito, magkaiba yung size. Yung folding ko, 2.25. Yung wired naman, 2.1. So, pagdating sa lapad, hindi comparable itong dalawang ito. Kita nyo naman, ang nipis ng wired kumpara sa folding. Pero may mga wired naman na 2.25 din. Nagkataon lang na magkaiba yung nandito sa akin. So yung lapad nitong folding na 2.25 sa 37 width na ProLite rims ay 5.8 cm. Malaking factor talaga yung lapad ng rims sa magiging lapad ng tires mo pag naikabit mo na. Kung mas manipis yung rims na pinaglalagyan ko, malamang mas magiging manipis din yung tire. So yung wired na 2.1 sa ProLite, 5.2 cm lang siya. So punta tayo sa tread pattern ng Jackrabbit. Pero bago yan, ako nga pala si Nat, isa akong cinematographer, musician at cyclist na gumagawa ng high quality bike related videos. So kung nagustuhan mo ang aking content, i-consider mo ang mag-subscribe. At iwasan mo na rin mag-skip ng ads. Dahil pag nag-skip ka ng ads, mamamatay ang dagka ng kapitbahay. At sa inyong bahay, iraratay. Okay, ang tread pattern nitong Jackrabbit ay small ramp knobs. So, mabababa yan. Hindi siya masyadong aggressive, meaning fast rolling. Ito yung go-to ng mga XC riders kasi hindi nga siya makunat ipadjack. So sa mga hard packs na terrain or sa mga trails na hindi sobrang aggressive, mainam itong Jackrabbit. Kung lagi ka lang sa road, long ride, ito ang tires na para sa'yo. Pwede mo itong i-light trails, kaya naman yan. Kahit nga yung medyo aggressive kaya yan depende na lang sa skill ng rider. Pero dahil maliit ang mga knobs nito, medyo less yung traction niya. So, kung may encounter mo yung parang pulbos yung lupa, medyo mahihirapan kumapit ito. Pero, yung mga dirt roads naman na hindi loose yung lupa, kaya yan ni Jackrabbit. Magandang all-rounder itong Jackrabbit. Sa road, hindi siya masyadong nakakapagod ipadjack. Parehas naman ng tread pattern itong wired at folding. So, same performance yan. Kung pagbabasehan lang natin yung tread pattern. Pag magre-ride ako sa kalsada lang or maglo-long ride tayo, malamang ito na yung gagamitin kong tires. Ang isa pang advantage ng folding tires dahil wala siyang wire na naka-insert sa bead, mas magaan ito kaysa sa mga wired version. Hindi ko lang makompare yung bigat nitong nasa atin kasi magkaiba nga yung size. Malamang mas magaan itong wired na nandito kasi maliit at mas less yung material. Pero kung same size na 2.25, malamang magaan itong folding kumpara sa wired. Pero maliit lang yung difference nun, mga grams lang. Though sa mga weight weenie, malaking bagay yon. Anyway, nasa 800 grams itong folding at nasa 725 grams naman itong wired. Sabi ko nga, manipis at maliit itong wired kaya mas magaan siya kumpara sa folding na nasa atin. Yung last video natin, ni-ride natin ito sa road at napakasarap niyang ipadjack. Sobrang smooth, ang sarap ipadjack. Siyempre alam mo naman nating fast rolling tong Jackrabbit na ito. So super solid yan. So kung more off-roads ka lang, ganito dapat yung gagamitin mong gulong. Kasi kung ikukumpara mo to dun sa dalawang naunang tines natin, yung Rockhawk tsaka yung Patrol ni Papa Jesus dyan, medyo makunat yung dalawang yun. Ito, mas fast rolling, mas nakakatakbo tayo ng mabilis, at kahit papano, kahit medyo madulas yung mga daan ganyan, may kapit pa din. Hindi naman siya super slick, so meron pa rin siyang knobs na maliliit para umapit siya sa pave or sa dinadaanan mo. Though hindi pa ako naka-tubeless ngayon, pero kung naka-tubeless to, mas less yung rolling resistance yan. So, sa ngayon, may tube ako ngayon, may inner tube ako ngayon So, hindi naman masyadong ramdam yung difference nun, pero pag naka-tubeless, meron yung bigay kahit pa paano. Tines ko na rin sa basang kalsada, hindi ka naman kakaba-kaba kung dudulas ka. Kasi, kahit pa paano, meron pa rin siyang traction. Gawa ng may mga knobs pa rin naman siya at mas softer yung compound niya.
Hindi naman ito slick tires na talagang walang knobs. Ito kasing Jackrabbit, dinesign ito for XC na meron pa ring traction. Magagamit mo pa rin ito sa trails, though wala akong video na ginagamit ito sa trails gawa ng maulan lately. So, sure ako, kung ititrail ko ito sa maputik na lupa, dudulas talaga ito. Kaya nitong mag-trail, pero hindi sa ganung condition. Pero eventually, matetest naman natin ito sa mga susunod nating rides. Kaya subscribe ka lang kung hindi pa. Ang dali lang naman gawin yan. So ano pa ba yung mga difference ng folding at wired tires? Syempre, presyo. Mas mura itong wired kumpara sa folding. Yung folding kasi Kevlar ring bead, madalas iba pa yung compound, at may puncture protection tuba pa. Kaya mas mahal. Tapos, mas magmamahal pa yan pag i-tubeless mo na yung setup mo. Kasi need mo na ng rim tape, tubeless valve, tire sealant, tapos dapat yung rims mo tubeless ready din para iwas sakit ng ulo. So add na yan sa mga presyo. Kung wired tires, simpleng inner tube mo lang, ox na. Unless gagamit ka ng ginagamit kong inner tube tulad niyan. Medyo may presyo yan. Or ipipilit mong i-tubeless yung wired na hindi ko ina-advise kasi baka sumakit lang ang ulo mo katagalan. Yung mga lalaki pa naman, dalawa yung ulo. Anyway, kung low budget ka, buhay daga, okay naman yung wired tires. Suffice naman yan, lalo na kung more on paved roads lang ang ride mo. Pwede mo namang i-long ride yan at minsan i-trails. Hindi naman lahat sa atin ay malalim ang bulsa para bumili ng mas may presyong gulong. So okay na yung wired tires. Pero kung may budget ka at gusto mong makuha yung mga benefits ng naka-tubeless, mag-folding ka na tires. Mas magaan ng konti lang. Pwede mong babaan yung tire pressure pag naka-tubeless setup. At mas less yung chance na magkaroon ka ng flat tire. So, maglalagay na lang ako ng mga link sa description para makikita nyo yung presyo at kung gusto nyong mag-avail. At nasa description din pala yung link ng Facebook ko at Instagram. Follow nyo ako dyan. Lalagay ko na rin yung Strava link ko sa baba. At kung hindi ka pa nakasubscribe, ano pang inaantay mo? Mag-subscribe ka na para sa mga susunod na videos gaya nito. Ako nga pala si Nat na nagpapaalalang manatiling bike ng babang buhay para tuloy-tuloy lang ang pasok ng kaalaman. Paalam!